ako kay Tin para i-discuss sa inyo kapag nagpa-handle kayo sa amin, ano yung mga kailangan ninyong malaman. And i-discuss ko sa inyo kung ano yung mga kailangan ninyo kapag nagpa-handle po kayo sa amin. First is, introduce ko muna kung ano yung ginagawa namin. So, from turnover, and then sa furnishing or interior, leasing, hanggang sa move-in assistance, hanggang sa tenant management, move-out assistance, and restoration of the property, kaya po namin ibigay sa inyo yung services na to. Pagka isisend namin to, like for example, yung pre-assessment sa furnishing, kung ano yung mga kailangan ninyong, kung ano yung mga prefer ninyo sa furnishing. So, it's parang mix and match. If ever kung gusto nyo more on beige, or more on gray color na concept. And then, magsisend kami ng Google form, fill upan ninyo kung ano yung gusto ninyo na basic furnishing. Yung sa Google form namin is basic furnishing lang siya from 160 to 200,000 na basic furnishing. Doon po, ang down payment is 100,000. Then, i-offset namin yung balance sa rent kapag naparent na po namin yung unit ninyo. And then magpapasign kami ng authority to manage. Yan. So dito, sa docs na to, makikita ninyo lahat yung magiging scope of work namin as property management. Yan. So if ever sa contract, ang contract ng tenant is between the owner and the tenant. Then kami lang yung representative. So, isang contract, isang legit na contract po yun. Hindi po kami nagma-mark up or yung sinasabi na dalawa yung pinapasign na kontrata. Iba yung sa tenant, iba yung sa owner. Mostly, ang ginagawa kasi yun kapag ka nag-mark up yung ahente or yung nagmamanage ninyo. So, iba yung dinideclare nila na price sa tenant, iba din yung sa owner. Like for example, naparent pala nila yun ng 27, ang i-declare lang sa inyo is 25,000. Yun po yung markup. So, every month, may makukuha yung kausap ninyo na agent na 2,000 except dun sa commission nila. Sa amin, ang ginagawa namin is transparent sa owner. So, kumukuha kami ng 1-month commission for 1 year plus management fee. Yun po yung ginagawa namin. So, if ever, kahit interviewin ninyo yung tenant, legit yung transaction, and walang markup. And ito rin, isinisend namin to, unit information sa unit owner. So, lahat yan, fill upan ninyo. And then, ito yung magiging ipapasa sa admin para lahat ng information ninyo is meron na yung admin. Sinasabi nila meron na daw information sa SMDC. So, hindi po yun pinapasa ng SMDC sa admin. Mag-fill up po tayo ng bago para sa admin. And then, special power of attorney. Ito rin sinisend namin for the turnover. Ito yon. So, pifill upan lang ninyo. Iga-guide naman kayo ni Tin. Si Tin po yung sa basic furnishing natin na staff. Next, basic furnishing agreement. So, nandito rin po sa agreement nakalagay kung ano yung mga gagawin and yung kung saan magdi-deposit ng down payment. And sinama na rin namin yung mga prices sa email. So, if ever na interested po kayo, pwede ninyo kaming kontakin sa inquiry@talktotindale.com. Then, ito yung sa last. Ito naman ang special power of attorney para sa lease. So, naka-specific lang siya dito kung ano lang yung magiging task namin. More on rentals. So, hindi siya applicable kapag ibebenta yung unit ninyo. Kapag ibebenta yung unit ninyo, ibang SPA po yung i-issue ninyo sa amin. So, if ever po na meron kayong mga questions, just email us at inquiry@talktotindale.com. And then, pwede rin tayong mag-Zoom meeting para ma-discuss ko lahat sa inyo. After nun, pwede na ninyong ipahandle sa amin. Thank you and see you in my next vlog. I want to be there and baby dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get